Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 571 hanggang 570. Kabanata 571. Ang isa ay isang hindi kilalang doktor. Sino ang lalabas na mananalo? Ang mga tao ay nanonood sa pag-asa. Pagtingin kay Jay at Jonathan sa entablado, tinanong ni Thea, Mr. Caden, mukhang ordinaryo ang mga halamang gamot na iyon. Maaari ba talagang gawing lason? Oo. Tumanggo si James. Kahit na ang mga halamang gamot mismo ay hindi lason, maaari silang pagkatapos ng paghaluin. Si Jay at Jonathan ay parehong magaling na mga doktor. Ang lason na ginagawa nila ay dapat na nakamamatay. Kailangan nating tingnan kung kaninong antidote ang mas mahusay. Sumulyap si Thea kay James at nagtanong, Mr. Caden, sa tingin mo kaya mo silang manalo sa isang kompetisyon? Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig niya sabay ngiti. Nang makita ito, naintindihan ni Thea. Lumipas ang oras. Sa ilalim ng mapagbantay na titig ng mga manonood, sina Jay at Jonathan ay nag-imbento ng isang lason ng buong time batay sa kanilang pag-unawa sa bawat damo. Lumipas ang kalahating oras sa isang kisap mata. Time's up. Please stop what you're doing. Huminto sina Jay at Jonathan. Tiningnan sila ni Kevin at sinabing, for safety's sake, you should create the antidote. There's no time limit for this. As this is a competition, please ensure that the antidote is effective. Things might get a little problem if someone actually death. Upang matiyak ang pagiging patas ng kompetisyong ito, pansamantalang itatatak ang lason na ginawa mo. Agad na naghanap si Jonathan ng mga halamang gamot para makalikha ng panlunas. Samantala, nakatayo lang doon si Jay na hindi kumikibo. Anong meron, Lolo? Tanong ni Christine. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, sinabi niya, ang lason na ginawa ko ay masyadong nakamamatay. Ito ay halos imposible na lumikha ng isang antidote mula sa libong mga halamang gamot na magagamit dito. Ito ay maaaring maglabas ng kalahati ng mga lason sa karamihan. Bulong ni Christine, may acupuncture at acupoint treatment pa tayo, di ba? Sa dalawang treatment na ito, dapat tuluyang maalis ang mga lason. Ma'am, tumanggo si Jay at sinabing, wala nang ibang paraan. Gagamitin ko ang mga pamamaraang ito pagkatapos niyang aminin ang pagkatalo. Pagkasabi niyan, nagpunta siya upang lumikha ng antidote. Hindi nagtagal, handa na ang mga antidote. Pagkatapos ay tinatakan sila ng mga tauhan. Oras na ngayon para sa sesyon kung saan sinuri at pinagmasdan nila ang lason ng isa pa. Ang limitasyon sa oras ay 10 minuto. Binuksan ni Jay ang lason ni Jonathan. Ito ay naging puting pulbos. Walang paraan upang matukoy ang mga damong ginamit upang lumikha ng lason batay sa hitsura nito lamang. Binuksan din ni Jonathan ang lason ni Jay. Katulad nito, napuno ito ng puting pulbos. 10 minuto ang lumipas sa isang kisap mata. Tinanong ni Delilah, sino ang kakain ng lason? Humakbang si Christine. Sabay hakbang ni Lucas. Pareho silang may kanya-kanyang lason sa kanilang mga kamay. Nagsitayuan ang mga tao sa tuwa. Kahit na hindi nila alam kung sino si Jonathan, alam nilang si Jay ang Asclepius. Ang lason na ginawa niya sa loob ng kalahating oras ay dapat na ang pinaka-nakamamatay sa mundo. Kung natupok, ito ay maaaring nakamamatay. Pakiusap. Na-record ng hindi mabilang na mga video camera, tinanggal ni na Christine at Lucas ang lason at kinain ito. Kaagad, naramdaman ni Christine ang pag-ikot ng kanyang ulo. Naging malabo ang kanyang paningin, at ang kanyang mga pupil ay naging maitim na itim. Unti-unti siyang nawala ng malay at bumagsak habang nagsusuka ng puting foam. Katulad nito, bumagsak si Lucas. Naging berde ang kanyang mukha, at nanlambot ang kanyang katawan. Nang makita ito, ang mga tao ay nasa gilid ng upuan nito. Napabuntong hininga ang lahat at matamang nakatingin sa dalawa sa stage. Ang ilang mahiyain ay napasigaw pa sa takot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 572.
Dahil ang lason na ginawa ni na Jay at Jonathan ay nakamamatay, ang mga sintomas ay agad na lumitaw sa pagkonsumo. Nakahiga sa stage sina Christine at Lucas. Ang kanilang mga sintomas ay iba. Nagmamadaling yumoko si Jay at kinuha ang pulso ni Christine para i-diagnose ang kalagayan nito. Ganon din ang ginawa ni Jonathan. Mayroong hindi bababa sa 100 ng mga kamera sa entablado. Malinaw na naitala ang bawat kilos nila. Matapos masuri ang kanyang kondisyon, mabilis na naglabas si Jay ng ilang pilak na karayom at hinaranggan ang lahat ng acupuncture point at meridian ni Christine upang maiwasan ang pagkalat ng lason. 10 minuto. Matapos masuri ang kanyang kalagayan, alam na ni Jay ang gagawin. Kailangan niyang gumawa ng antidote para mailabas ang mga lason sa katawan ni Christine sa loob ng 10 minuto. Kung hindi, siya ay nasa mortal na panganib. Kahit na umamin siya ng pagkatalo pagkatapos ng 10 minuto, ang katawan ni Christine ay maaaring magdusa ng hindi na maibabalik na pinsala at magkaroon ng pangmatagalang kahihinatnan. Agad siyang nagsimulang lumikha ng isang antidote. Si Jonathan naman ay composed. Tinanggal niya ang sando at pantalon ni Lucas na tanging undergarment na lang ang natitira. Puno ng itim na tuldok ang katawan ni Lucas. Sa ilalim ng maingat na tingin ng mga manunood sa buong mundo, mabilis na kinuha ni Jonathan ang isang dakot ng pilak na karayom at ipinasok ang mga ito sa mga punto ng acupuncture ni Lucas. Sa pagkilala sa pamamaraan, bumulalas si James, ang karayom ng kamatayan at pagkabuhay na maguli. Nang makita ang teknik ni Jonathan at ang posisyon ng silver needles kay Lucas, hindi napigilan ni James na huminga ng malalim. Ginagamit na niya ngayon ang Needle of Death at Resurrection. Kung gagamitin niya ang 3-point finger kasabay ng Needle of Death at Resurrection, maaari niyang pilitin ang lahat ng uri ng lason na lumabas sa katawan. Tanong ni Thea, Mr. Caden, ano bang binubulong-bulong mo? Ano ang karayom ng kamatayan at pagkabuhay na maguli? Ano ang 3-point finger? Ipinaliwanag ni James, ang Needle of Death and Resurrection ay isang acupuncture technique. Upang maging mas tiyak, ito ay isang espesyal na anyo ng acupuncture. Ang bawat pilak na karayom na ipinasok sa bawat acupoint ay haantong sa iba't ibang reaksyon. Samantala, ang 3-point finger ay isang acupoint treatment. Maikling paliwanag ni James. Gayunpaman, si Thea ay isang baguhan lamang. Wala siyang maintindihan. Normal lang na hindi niya maintindihan. Kahit na ang mga doktor na may mga dekada ng karanasan ay maaaring hindi narinig ang tungkol dito. Gaya ng inaasahan, sa ilalim ng pagsusuri ni James, ginamit ni Jonathan ang 3-point finger. Ang 3-point finger ay isang napakabilis na acupoint na paggamot. Tumama ito ng 3 acupoints ng sabay-sabay. Ang pagtama ng 3 acupoint ng sabay-sabay ay magkakaroon ng espesyal na epekto sa katawan ng isang tao. Dahil ang isang tao ay may 2 kamay lamang at hindi makakatama ng 3 acupoints ng sabay-sabay, nangangailangan ito ng isang espesyal na pamamaraan. Bukod sa pamamaraan, ang isa ay kailangang magkaroon ng kaalaman tungkol sa lokasyon ng mga meridian at acupuncture point sa katawan ng tao. Ang isa ay kailangan ding magkaroon ng maliksi na mga kamay. Kasama ang 3-point finger, dahan-daang lumabas ang mga itim na lason sa mga pilak na karayom sa katawan ni Lucas. Samantala, unti-unting nawala ang mga itim na spot sa kanyang balat. Ang husay ni Jonathan ay ikinagulat ng lahat. Ang mga tao, ang mga doktor, at ang mga manunood sa buong mundo ay natigilan. Samantala, hindi sigurado si Jay na ang antidote na nilikha niya ay makakapaglabas ng mga lason. Nilikha niya ang antidote sa loob ng 5 minuto at pinainom ito ni Christine. Pagkatapos, ginamit niya ang mga pilak na karayom upang magbigay ng acupoint treatment. Bagamat may inilabas na lason, hindi bumuti ang kalagayan ni Christine. Wala na siyang malay. Si Jay ay ang Asclepius. Hindi siya nakaranas ng pagkatalo sa loob ng 20 taon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 573. Gayunpaman, hindi ordinaryong doktor si Jonathan. Ang lason na kanyang ginawa ay nakamamatay, at ang mga lason ay mabilis na kumalat. Wala nang oras si Jay na pakawalan sila sa katawan ni Christine. Kung ang mga lason ay kumalat sa mas mabagal na bilis. Kung mayroon siyang mas maraming oras, tiyak na makakahanap siya ng panlunas. Lumipas ang oras, 2 minuto na lang ang natitira.
Halos tuluyang lumabas ang mga lason sa katawan ni Lucas. Bumalik ang kulay sa mukha niya. Nang makitang inilabas ni Jonathan ang mga lason sa katawan ni Lucas, alam ni Jay na nawala siya. Tumayo siya at sinabing, "Inaamin ko ang pagkatalo. Hindi ko mahanap ang antidote sa dami ng oras na mayroon ako. Bigyan mo ako ng panlunas." Kung siya ay magpumilit at hahayaan ang lason na kumalat ng malaya sa katawan ni Christine, siya ay nasa mortal na panganib. Hingal na hingal ang karamihan. Aaminin ni Jay Fallon ang pagkatalo. Si Jay Fallon, ang henyong doktor na humawak ng titulong Asclepius sa loob ng 20 taon, ay umaamin ng pagkatalo. Hindi sila makapaniwala. Inaasahan nila ang isang pantay na laban, hindi isang napakalaking tagumpay ni Jonathan. Matapos aminin ni Jay ang pagkatalo, agad na pinuntahan siya ng mga tauhan sa likod ng entablado dala ang selyadong antidote. Matapos ubusin ni Christine ang antidote, kinuha ni Jay ang kanyang pulso at gumamit ng acupuncture at acupoint treatment upang ganap na linisin ang kanyang katawan sa mga lason. Hindi nagtagal ay nagkamalay na si Christine. "Lolo," mahinang wika niya. Bahagyang kumaway si Jay. Tumingin kay Jonathan, iniunat niya ang kanyang braso at sinabing, "Hanga ako sa iyong mga kakayahan. Natalo ako." Ang mga panuntunan sa kompetisyon ng Solin Medical Conference ngayong taon ay. Itinaas ni Jonathan ang kanyang kamay at pinutol siya. Sa sandaling iyon, nawala ang kanyang pagpapakumbaba. Naging mayabang siya. With a spug look, he snickered, "Mr. Fallon, I disagree with your words. What do you mean by the Solin Medical Conference? What even is Solin Medicine?" Ha! Kumunat ang noo ni Jay. Sa pagtingin sa mga kamera, ipinahayag ni Jonathan, "Sa totoo lang, hindi ako mamamayan ng Sol. I'm from Goryeo. There are mainly two branches of medicine in the contemporary medical world. One is Westphalian medicine, na pangunahing nakabatay sa kontemporaryong medikal na agham. Ang isa pa ay Goryon medicine, na isang kombinasyon ng mga halamang gamot, acupuncture, acupoint treatment, at mga katulad nito. Ang Goryon medicine ay naipasa na sa loob ng libu-libong taon. Noon, ang aking mga ninuno ay nagpunta sa Sol at ipinakilala ang Goryon medicine sa mga tao. At kaya, ang Goryon medicine ay lumaganap sa malayo at malawak sa Sol at naging pangunahing sangay ng medisina kailanman, mula noon. Narito ako ngayon upang patunayan ang pagiging tunay ng gamot ng aking bansa. Gusto kong ipaalam sa mundo ang katotohanan." Salita ng salita ni Jonathan. Bulsh *T. Solin medicine has been passed down for thousands of years. Your country wasn't even around when Solin medicine was invented. Patunayan ang authenticity ng Goryon medicine. What a bold claim. Sa galit, inuusig siya ng ilang Solin na doktor. Sa harap ng kanilang mga sinabi, nanatiling tahimik si Jonathan. Tumingin siya sa mga tao at sa mga kamera at sinabing, "Sinasabi ko ang katotohanan. Hindi mabilang na mga therapeutic approach ang naitala sa tradisyonal na Solin medicine classics. Gayunpaman, dahil hindi ipinakalat ng aking mga ninuno ang kanilang kaalaman, sila ay naging matagal nang nawala ng mga diskarte sa Sol. Sa aking bansa, gayunpaman, ang mga ito ay napakakaraniwan. Susunod, idedeklara ko ang mga panuntunan sa kompetisyon ng medikal na kompetisyon sa taong ito. Ang nangungunang daang doktor ay haamon sa akin isa-isa. Kung matalo ka, dapat mong kilalanin na ang Solin medicine ay nagmula sa Goryon medicine at isa lamang itong sangay. Kung matatalo mo ako, babawiin ko ang aking mga salita, sabi ni Jonathan. Panghuli, na may mapang-uyam na tingin, tinitigan niya si Jay at sinabing, "Mr. Fallon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kapag nanalo ka, babalik ako kaagad sa Goryeo. Kapag natalo ka, kailangan mong kilalanin kung ano ang iyong. Ang kasalukuyang nagpa-practice ay Goryon medicine, hindi lang iyon, kailangan mong buwagin ang Solin Doctors Association o palitan ang pangalan nito bilang Goryon Doctors Association. Mawawalan ka rin ng karapatang maging chairman ng Goryon Doctors Association. Kung tutuusin, natural lang ito para sa karapat-dapat na tagapagmana ng Goryon medicine na maging chairman." Nang marinig ito, nagalit ang mga tao. Kinusat-kusot ni James ang mga mata at bahagyang ngumiti. So, ito na ang balak nila. They're trying to get rid of Solin medicine.
They were worried that my appearance will make things difficult for them. That's why they tried to prevent me from participation. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 574. Sa entablado, tiningnan ni Jonathan si Jay sa mata at nagtanong, Mr. Fallon, hindi ka sumasang-ayon sa aking mga salita. Kumunat ang noo ni Jay. Nagdilim ang mukha niya. Alam niyang galing kay Goryo si Jonathan. Alam din niyang minsan siyang mamamayan ng Sol na nandayuhan sa Goryo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong malisyosong intensyon sa pamamagitan ng pagsali sa Solin Medical Conference ngayong taon. Siya ay nasa ilalim ni Jonathan sa larangan ng paggawa ng lason at paglikha ng panlunas. Hoy, may sasabihin ka. Itinatag mo ang Solin Doctors Association at pinaniwalaan mong authentic ang Solin Medicine dahil nakakuha ka lang ng ilang mababaw na kaalaman na nagmula sa Goryon Medicine. Bibigyan kita ng pagkakataon na hamanin ako. Kung makaranas ka ng panibagong pagkatalo, kailangan mong i-dissolve ang Solin Doctors Association o palitan ang pangalan nito bilang Goryon Doctors Association. Sana hindi ako humiling ng marami. Si Jonathan ay sadyang agresibo. Si Dr. Fallon, tanggapin mo ang hamon niya. Ang Solin Medicine ay ang cultural inheritance ni Sol. Hinding-hindi natin mapahihintulutan ang gayong kasuklam-suklam na tao na lapastanganan ito. Maraming doktor na si Solin ang humakbang at hiniling kay Jay na tanggapin ang hamon ni Jonathan. Napatingin si Jay sa kanila. Alam niyang may ilan na hindi nasisiyahan sa sinabi ni Jonathan. Alam din niyang may nasuhulan ni Jonathan. Kung papayag siya at matalo muli, siya ang makasalanan ni Sol. Ngumisi si Jonathan, ano? Natatakot ka ba? Huwag mong ipilit, Dr. Harris. Nakasuot ng hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang maputlang mukha, sinabi ni Christine, ang bagamat patuloy mong sinasabi na ang Solin Medicine ay nagmula sa Goryon Medicine at isa lamang itong sangay, ito ang iyong bersyon ng katotohanan. Hindi naman. Naghanda si Jonathan. Umalis si Lucas sa stage. Galit na tumingin kay Jonathan ang lahat. Hindi nila maisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Lucas na may dalang ilang gamit. Binuksan ni Jonathan ang isang sinaunang balumbon at sinabi, ito ang maharlikang utos ng isang emperador mula noong nakaraang dinastiya ng Goryo, ang kaharian ng Han. Malinaw na nakasaad dito na inutusan ng emperador ang kilalang Asclepius na magtungo sa Sol at ipakilala ang Goryon Medicine. Bulsh *T. Si Asclepius ay isang sikat na doktor natin. Kailan pa siya naging sayo? Jonathan Harris, putulin mo yang Cree *T mo. Umalis ka dito. Hindi ka tinatanggap ni Kensington. Anong biro? Si Asclepius ay mula sa Goryo. Nakakatuwa. Galit na galit ang karamihan. All the while, nanatiling tahimik ang mga MCs. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Gayunpaman, nang marinig ang sinabi ni Jonathan, hindi na nila ito matiis. Hindi nasisiyahan, malamig na sinabi ni Delilah, hindi ko inaasahan na si Mr. Harris ay napakahusay sa sining ng pamemeki. Gumawa ka pa ng isang maharlikang utos mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Hindi pinansin ni Jonathan ang kanyang mapanuksong pananalita at kinuha ang isang aklat ng mga sinaunang teksto. Ito ang historical chronicle ng aking bansa. Itinala nito ang mga kwento ng mga Solin na doktor na pumunta sa Goryo upang matuto ng medisina. Patuloy niyang ibinigay ang kanyang tinatawag na ebidensya. Gayunpaman, ang ebidensya ay manipis at karapat-dapat sa pangungutya. Maging si Jay ay hindi na makarinig pa nito. Nakasuot ng masungit na ekspresyon, sinabi niya, tama na, Mr. Harris. Natatakot ako na baka mawalan ng kontrol ang mga tao at bugbugin ka kung magpapatuloy ka. Haha, tumawa si Jonathan. Bugbugin mo ako. Nakakatuwa. Kahit na bugbugin mo ako hanggang mamatay, hindi nito mababago ang katotohanan na ang Solin Medicine ay nagmula sa Goryon Medicine. Mamatay man ako, hindi mabilang ang mga doktor mula sa Goryo na susulong at magpapatunay sa halaga ng Goryon Medicine. Ipapakita namin sa mundo na ang Solin Medicine ay isang sangay lamang ng Goryon Medicine. Saktan mo ako kung gusto mo. Hindi ako lalaban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 575. Feel free to challenge me. As long as related to Goryon Medicine, I'll accept the challenge. Kapag natalo ako,
hihingi agad ako ng tawad at iiwan si Sol. I promise I'll never return. Masyado itong itinulak ni Jonathan. Marami ang nagalit. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hamanin ng mga doktor. Pagkatapos ng lahat, si Jonathan ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang kahusayan sa sining ng medisina. Kahit si Dr. Fallon ay walang kalaban-laban para sa kanya. Wala silang pagkakataon laban sa kanya. Paano naman yun? Natatakot. Gaano kahirap aminin na ang Solin Medicine ay nagmula sa Gorion Medicine? Ito ang katotohanan. Bakit hindi mo ito tanggapin? Kung natatakot kang hamanin ako, ay dissolve ang Solin Doctors Association. Mariing sabi ni Jonathan. Ang mga tagapangulo ng malalaking korporasyon sa ibaba ng entablado ay tinatalakay ang sitwasyon na may malungkot na mga ekspresyon. Ipinaalam ito sa mga MC. Sinabi ni Delilah, mangyaring maghintay, Mr. Harris. Pinag-uusapan namin ang iyong panukala sa ngayon. Babalikan ka namin sa loob ng kalahating oras. Nakuha ko. Tumanggo si Jonathan at sinabing, I'll take a half an hour break, then. Umalis siya kasama si Lucas. Samantala, bumaba si Jay sa entablado upang pag-usapan ang sitwasyon kasama ang maraming kilalang tao mula sa malalaking korporasyon ng parmasyutiko. All this while, nanatiling tahimik si James. Umupo siya sa likod at tahimik na pinanood ang performance ni Jonathan. Umupo si Thea sa tabi niya. Nang makita niya ang buong proseso kung paano inilabas ni Jonathan ang mga lason, agad niyang naisip ang isang tao. Si James, ang asawa niya. Sa pananatili nila sa Dragon Fountain Villa, nalasan si Quincy ng isang ahas. Sa ilang pilak na karayom at isang acupoint na paggamot, nailabas ng kanyang asawa ang mga lason sa katawan ni Quincy. Ang kanyang asawa ay nagbigay ng kanyang katiyakan na siya ay gugulatin ang mundo sa medical conference. Gayunpaman, siya ay nakulong at hindi nakadalo. Kung nandito si James, makakalaban niya si Jonathan. Kasabay nito, ang internet ay sumabog sa galit. Pinagmumura ng netizen si Jonathan online. Kinastigo nila si Goryo dahil sa pagiging walang hiya. Lumipas ang kalahating oras sa isang kisap mata. Matapos mag-usap, lahat sila ay pumayag na tanggapin ang hamon ni Jonathan. Bumalik si Jonathan sa stage at tumingin sa kanila. So, kumusta ang naging usapan nyo? Sumagot si Delilah, pagkatapos ng talakayan, napagpasyahan naming tanggapin ang iyong hamon. Dahil nanalo ka kay Dr. Fallon, may karapatan kang magtakda ng mga rekomendasyon sa kompetisyon. Sabihin sa amin kung ano ang nasa isip mo. Sige, malakas na sinabi ni Jonathan, ang mga patakaran ay simple. Mga mapaghamon, maaari kang maglaro sa iyong mga lakas. Kung sa tingin mo ay mahusay ka sa acupuncture, makikipagkompetensya kami sa acupuncture. Kung sa tingin mo ay mahusay ka sa race eta ng medikal, gagawin namin makipagkompetensya sa medikal na race eta. Kung sa tingin mo ay bihasa ka sa pagkuha ng mga palso, makikita natin kung sino ang mas magaling dito sa anumang kaso, maaari kang makipagkompetensya sa anumang gusto mo. Panipi. Kapag natalo ako kahit isang beses, hihingi ako ng tawad at iiwan agad si Sol. Hindi lang yan, I swear to never step foot in Sol ever again. Gayunpaman, kung ako ang manalo, kailangan mong buwagin ang Solin Doctors Association. O maaari mong palitan ng pangalan ang Gorion Doctors Association. Ako naman, ang magiging chairman nito. Lahat ay kailangan ding magdeklara, sa mundo na ang Solin Medicine ay nagmula sa Gorion Medicine. Nang marinig ang mga detalyadong patakaran, tumanggo ang mga MC. Ni Kevin, sige, lalaruin namin ang iyong mga patakaran. Gayunpaman, hindi na ito ordinaryong kompetisyon sa medisina. Naging pakikibaka ito sa pagitan ng mga kultura at sibilisasyon. Maaari bang hamanin ka ng sino mang Solin na doktor? Tumanggo si Jonathan at tumingin sa camera. Para sa iyo na nakaupo sa harap ng iyong mga screen sa TV o laptop, huwag mag-atubiling hamanin ako kung sa tingin mo ay handa ka na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 576. Mayabang si Jonathan. Hindi lang niya hinamon ang nangungunang daang doktor sa Sol, ipinaabot pa niya ang imbitasyon sa mga manunood ng buong bansa. Sinisikap niyang kunin ang lahat ng mga medikal na profesional ng Sol sa kanyang sarili. Masyado siyang mayabang. Kailangan may magturo sa kanya ng leksyon. Hintayin mo lang na lumitaw ang isang malaking shot at matalo siya.
Gusto kong makita siyang pinahiya ng Liv. Ang internet ay sumabog sa galit. Hinahamon kita. Isang matandang lalaki ang lumapit kay Jonathan. Siya ang doktor ng isang ospital sa Medical Street. Siya ay 70 taong gulang. Siya ay nagsasanay ng medisina mula noong kanyang kabataan at nasa larangan na ng mahigit 50 taon. Para sa kanya, ang Solin Medicine ay may malawakang paggamit at malalim na pinatunayan ng kasaysayan nito sa paglipas ng mga panahon. Hindi niya hahayaang ang isang tagalabas lamang ay magmura sa pangalan nito ng ganoon. Umakyat siya sa stage. Siya ay kilala sa Medical Street para sa kanyang hindi kapani-paniwalang pamamaraan ng acupuncture. Nagsimula na ang unang round. Sa ilalim ng mapagbantay na tingin ng buong bansa, ang matandang doktor ay humarap kay Jonathan. Gayunpaman, dumanas siya ng isang kabuoang at lubos na pagkawala. Pagkatapos, hinamon ng pangalawang doktor si Jonathan. Marami pang iba ang umakyat sa entablado para hamanin siya, ngunit lahat sila ay agad na natalo. Napakahusay ni Jonathan sa lahat ng aspeto ng medisina. Maging ito ay ang 4 na eksaminasyon, acupuncture, acupoint pressure, o kaalaman sa medisina, na nagsi Jonathan sa mga doktor sa Medical Street na kabilang sa nangungunang daan sa Sol. 2:00 na ng hapon. Wala pang nakakain ng tanghalian. Ang lahat ay naghintay ng may halong hininga para sa wakas ay talunin si Jonathan. Gayunpaman, nagugutom si Jonathan. Matapos talunin ang isa pang challenger, inihayag niya sa karamihan, nagugutom na ako, kaya kakain na ako ng tanghalian. Magpapatuloy kami pagkatapos kong kumain. Ibinibigay ko sa iyo ang aking salita. Kahit sino kayang hamanin ako basta bago maghating gabi. Pagkasabi niya nun umalis na siya. Unti-unting naglaho ang mga tao. Umalis na rin sina James at Thea. Sa isang silid sa isang restaurant sa lungsod. Magkatapat na umupo sina Thea at James. Nang makitang nakatitig si James sa kanya, napahiya siya. Namula siya habang kinulat ang buhok niya sa daliri niya. Natarante si James. Bakit hindi niya ipinakita sa akin ang side niya habang magkasama kami? At bakit niya ginawa iyon nang nilapitan ko siya na may ibang pagkakakilanlan? Thea. Ha? Inangat ni Thea ang ulo para tingnan si James. Nakaramdam siya ng malalim na pagkahumaling sa gwapo nitong facial features. Kung pwede ko lang siyang pakasalan. Nakikita ko ang mukha na ito tuwing umaga pagkagising ko. Hindi niya sinasadyang namula siya habang nagpapanta siya sa loob. Anong mali? Bakit ang pula ng pisngi mo? Wala naman. Nagmamadaling ibinaba ni Thea ang kanyang tingin at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Nagpatuloy si James. Mabait na tao talaga ang asawa mo. Kino-frame siya. Nang marinig niya ang pangalan nito, sumimangot ang mukha ni Thea. Mr. Caden, hindi mo na siya kailangang ipagtanggol. Ako ay labis na nadismaya na siya ay nakagawa ng isang napakasamang krimen. Si Thea ay nagbabasa ng mga tips sa pakikipag-date. Ang isang tao ay hindi dapat iharap ang kanyang dating kasintahan o dating asawa sa harap ng kanyang kasintahan upang hindi sila makaramdam ng insecure. Kailangan niyang maliitin si James hanggat maaari. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa kanya kung mayroon siyang maliit na bahagi ng iyong mga kakayahan. Kalimutan mo na siya, Mr. Caden. Ano ang nangyari sa Mount Thunder Pass? Bakit sinabing patay ka na sa balita gayong buhay ka pa? Ayaw ni James na makisali sa mga tanong niya. Gusto niyang panindigan ang sarili niya. Gayunpaman, tila itinuring na siya ni Thea na isang pasaway na tao. Buntong hininga. Napabuntong hininga siya sa pagkabigo. Anong mali? Bakit ka nagbubuntong hininga? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 577. Wala lang, let's eat. Walang ibang sinabi si James. Hinawakan niya ang mga kubyertos at nagsimulang maghukay. Inubos niya ang kanyang pagkain. Ang paraan ng kanyang paglamon ng kanyang pagkain ay lubos na kaibahan sa paraan ng kanyang pananamit. Nang makita ang paraan ng pagkain niya, naalala ni Thea ang kanyang asawa. Magkapareho ang paraan ng pagkain nila. Lahat ba ng mga sundalo sa Southern Plains ay kumakain ng ganito? Naguguluhan si Thea. Gayunpaman, hindi niya ito binanggit. Kinuha niya ang kanyang kubyertos at kinain din ang kanyang pagkain. Pagkatapos kumain, bumalik sila sa General Assembly Hall sa Medical Street. Sa oras na bumalik sila, 1 oras na ang lumipas.
Nagsibalikan na ang lahat sa kani-kanilang upuan. Wala sila sa mood kumain at sa halip ay tumira sa kanilang instant noodles. Ang ilang mga big shot ay hindi man lang nag-abala sa pagkain. Mahigit 1 oras na nilang pinag-uusapan ang tungkol sa hamon ni Jonathan. Sa kasamaang palad, kahit na matapos ang 1 oras na talakayan, wala silang maisip na paraan para malaman niya. Wala silang pagkakataon laban kay Jonathan na isang medical savant. Nagpatuloy ang hamon hanggang hapon. Isa-isang hinamon ang nagtanong daang mga doktor ni Solin si Jonathan ngunit lahat sila ay mabilis na natalo. Ito ay walang kulang sa kabuuan sa pagkatalo. Unti-unti, walang ibang nagboluntaryong umakyat sa entablado. Ano, yun ba? Dahil walang ibang gustong humamon sa akin, ibig sabihin ay kinikilala mo na ba ang Solin Medicine ay isang sangay lamang ng Gorion Medicine? Papalitan mo na ba ang pangalan ng Solin Doctors Association sa Gorion Doctors Association? Malakas at malinaw ang confident na boses ni Jonathan. Natahimik ang mga MCs. Wala silang magawa sa kabila ng kanilang pagkairite sa kanyang panunuya. May iba pa ba? Napasimangot na tumingin si Delilah sa mga kilalang doktor na nakaupo sa unahan at nagtanong, ganyan na lang ba tayo sumusuko? Dr. Fallon, may isa ka pang pagkakataon. Gusto mo ba siyang hamanin muli? Tama na yan, sabi ni Kevin. Lahat ng kamera ay lumingon kay Jay. Nagsuot siya ng walang magawang ekspresyon sa kanyang kulubat na mukha. Matapos makipagkumpetensya kay Jonathan sa umaga at pagmasdan siyang lumalaban sa iba pang mga naghamon, naunawaan ni Jay ang isang bagay. Higit na nalampasan ni Jonathan ang kanyang mga kasanayang medikal. Kahit 100 beses niya itong kalabanan, mananatiling pareho ang resulta. Say something, Dr. Fallon. Asahan ka namin. Wala ka lang perpektong porma kaninang umaga. Subukan mo ulit. Dr. Fallon, ikaw ay isang henyong doktor na humawak ng titulong Asclepius sa loob ng 20 taon. Nagmamakaawa ang lahat. Si Jay ang kanilang huling pag-asa. Umiling siya at sinabing, walang silbi. Ang aking mga kasanayang medikal ay mas mababa sa kanya. Siya ay talagang higit na may kakayahan kaysa sa akin. Kahit na lumaban ako sa kanya ng daan-daang beses, walang magbabago. Nang marinig ito, nawala ang pag-asa ng karamihan. Samantala, sa entablado, humagalpak si Jonathan ng malakas at mapanoksong tawa. Nakikita ko na inaamin mo ang pagkatalo. Ang ibig sabihin ba nito ay kinikilala mo na ang Solin Medicine ay nagmula sa Gorion Medicine? Handa ka na bang palitan ang pangalan ng Solin Doctors Association sa Gorion Doctors Association? Ang karamihan ay tinatanggap ng kanyang kasuklam-suklam na saloobin. Kung hindi ito napunta sa publiko, may umakyat sa entablado at binugbog siya hanggang sa mabaliw. Tumingin si J.K. Jonathan at sinabing, sa totoo lang, mas mahusay ka kaysa sa akin. Gayunpaman, hindi ito nagpapatunay na ang Solin Medicine ay nagmula sa Gorion Medicine. Mr. Fallon, what are you trying to say? You promised me that you'd acknowledge that fact kung hindi mo ako matatalo. Are you going back on your word? Dumilim ang mukha ni Jonathan. Pagtingin sa mga reporter at sa mga kamera, malakas niyang idineklara. Mga mamamayan ng Solin Medicine is a sham. Solin Medicine didn't even hold a candle to Gorion Medicine kahit na nagmula ito dito. Now, just because he learned the bare essentials, sinasabi ni Jay na siya ay isang henyo na doktor. Ang kanyang mga bayad sa medikal ay kayaban ng mga ordinaryong tao. Ang pilosopiyang pinagbabatayan ng Gorion Medicine ay tulungan ang mga naghihirap at ang mga nawalan ng karapatan. Sa lalong madaling panahon, ang National Doctors Association mula sa Goryeo ay magtatatag sa Medical Street ng Kensington bilang isang ospital. Bilang chairman, ipinapangako ko na hindi namin sinisingil ng napakataas na presyo para sa aming registration fee. At saka, ang gamot natin ay hindi bababa sa 30% na mas mura kaysa sa ibang mga ospital sa Medical Street. Walang tigil ang pagsasalita ni Jonathan. Bagaman ito ay kapaki-pakinabang sa mga mamamayan ng Seoul, sila ay nasusuka sa kanyang kayabangan. Nang makitang dumating ang oras, sinabi ni James kay Thea, "Thea, oras na para sumikat ka." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 578. Ako. Natigilan si Thea saglit. Pagkatapos, malakas niyang ipinilig ang ulo. Hindi pwede.
Pati ang mga kilalang doktor na iyon ay natalo. Wala akong alam sa gamot. Walang paraan para manalo ako. Wala man lang tiwala si Thea. Bagaman hinamak niya si Jonathan, wala siyang kapangyarihang gumawa ng anuman. Kumpiyansa na ngumiti si James. Oo, kaya mo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para tulungan ka, kung tutuusin. Nang marinig ito, biglang naalala ni Thea. Si James ang Black Dragon. Siya ay nabalitang walang kapantay sa sining ng medisina. Walang nakakaalam ng lawak ng kanyang galing sa medisina. By the way, she tilted her head quizzically, there are rumors that your medical skills is unrivaled. Paano nangyari ang chismis na ito? Napangiti si James. Nagsimula ang lahat maraming taon na ang nakalilipas noong hindi pa siya Commander-in-Chief. Ang isang malaking pagbaril sa kabisera ay may malubhang karamdaman at malapit ng mamatay. Nagawa ni James na iligtas ang kanyang buhay. Iyon ay kung paano siya sumikat. Sa una, ang kanyang pangalan ay kilala lamang sa mga aristokratikong bilog. Kasunod ng kanyang pagkakatalaga bilang Commander-in-Chief, ang kanyang walang kapantay na lakas at walang kapantay na kasanayang medikal ay naging bahagi ng kanyang reputasyon. Hindi niya sinagot ang tanong ni Thea. Umalis na tayo. Natatakot ako. Nakaramdam ng takot si Thea. Nagyayabang pa si Jonathan sa stage. Mga mamamayan ng Sol, kung kinikilala ninyo ang Gorion Medicine at makikipagtulungan kayo sa akin upang dalhin ito sa mas mataas na taas, marami kayong matatanggap na benepisyo. Ang isang simpleng pagbisita sa doktor ay magiging libre. Bukod dito, magkakaroon ka ng pinakamahusay na gamot para sa pinakamababang presyo. Hindi na pinakinggan ni James ang anumang bagay na ito. Hinawakan si Thea sa braso, dir-diretso silang naglakad papunta sa stage. Hindi ganoon kabilis. Isang boses ang nanggaling sa ibaba ng stage. Lahat ng kamera ay napalingon sa pinanggalingan ng boses, isang gwapong lalaki na naka-white suit ang humawak sa kamay ng isang kaakit-akit na babae. Naglakad sila papunta sa stage. Sa ilalim ng mapagbantay na titig ng mga tao, umakyat sila sa entablado. Nang makita sila, napakunot ang noo ni Jonathan. Gusto mo bang hamanin ako? Binitawan ni James ang kamay ni Thea at nakangiting sinabing, I'm just an assistant. Hindi ako maglalakas loob na hamanin ka. Ang kalaban mo ay si Thea, ang numero 1 doktor sa mundo. Ang kanyang mga medikal na kasanayan ay higit sa iyo. Nang marinig ito, natigilan ang mga tao. Thea Callahan, siya ang pinagtatawanan ng Kensington. Bagamat siya na ngayon ang pinakamagandang babae sa Kensington, wala pa rin siyang tao. Anong mga kasanayang medikal ang malalaman niya? Gayunpaman, pagkatapos ng ilang saglit na pagyayelo, ang lahat ay itinoon ang kanilang mga tingin kay James. Ipinakita ni James ang hindi kapani-pani walang lakas sa unang round ng kompetisyon kaninang umaga. Pagkatapos ng imbestigasyon, natuklasan ng ilang netizens na siya pala ang Black Dragon, ang guardian ni Sol. Gayunpaman, ito ay mga alingaw-ngaw lamang sa internet. Ang katotohanan ay nanatili na ang Black Dragon ay patay na. Walang paraan na magagawa niya ang Black Dragon. Kung siya nga, ang pagkatalo kay Jonathan ay isang piraso ng cake. Kahit na hindi siya ang Black Dragon, ang hindi kapani-pani walang mga kasanayang medikal na ipinakita niya ay nagpatunay na maaari siyang maging pantay-pantay kay Jonathan. Agad na nagliwanag sa pag-asa ang dismayadong karamihan. Siya, tiningnan ni Jonathan si Thea ng masama. Kinabahan si Thea. Malamig ang mga palad niya. Kung hindi dahil kay James, hindi na siya aakyat sa stage para ipahiya ang sarili. Nang makitang may pag-asa, agad na lumapit si Delilah kay James at magalang na nagtanong, Mr. Caden, ikaw ba ang kaharap ni Jonathan o si Thea? Napangiti si James. Hindi na kailangang istorbohin si Thea dahil dito. Magkakaroon lang siya ng karapatang hamanin si Thea pagkatapos niya akong talunin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 579. Sige, ipinagmamalaki ni Jonathan ang kanyang hamon. Kung ganoon, matatalo kita ng patas. Ano ang gusto mong labanan? James said nonchalantly, we'll compete in whatever you are best at. Hingal na hingal ang karamihan. Nasaksihan ng lahat ang mga kasanayang medikal ni Jonathan. Siya ay napakahusay sa lahat ng larangan ng medisina. Sa kabila nito, mayabang na gustong makipagkompetensya ni James sa pinakamahusay na larangan ni Jonathan.
Gorion Medicine. Otter Cree * P. Ang Solin Medicine ay may malawakang aplikasyon at napakasalimuot. Ang ating pinagkadalubhasaan ay halos hindi nakakagalaw sa ibabaw ng Solin Medicine. Dahil inaangkin mo na ang Solin Medicine ay nagmula sa Gorion Medicine, dapat ay lubos mong napag-aralan ang mga intricacies ng ang tunay na sining ng medisina. Matatalo kitang patas sa kung ano man ang iyong makakaya para ipakita sa iyo kung gaano mo minamaliit ang Solin Medicine. Nang marinig ito, naghiyawan ang mga tao. Ang ganda. Ang populasyon natin na 1.3 bilyon ay napakaraming doktor. Hindi tayo dapat matakot sa isang mahinang bansa tulad ng Goryeo. Ang Diyos ng digmaan ay nagtatanggol sa karangalan ng ating bansa. Sumabog ang tagay sa buong karamihan. Bagamat hindi pa napatunayan ang chismis na si James ang Black Dragon, marami ang nakumbinsi nang makita ang hitsura ni James. Sino pa ba maliban sa Black Dragon ang makakapaglabas ng ganoong commanding aura? Ang mga salita ni James at ang tugon ng mga tao ay natigilan kay Jonathan. Sinuri niya si James sa isang pagtatangka upang makakuha ng mas mahusay na hawakan sa kanya. Siya ba talaga ang Black Dragon? He murmured silently. Ang kanyang medical skills ay walang kapantay. Wala siyang kinatatakutan kundi ang Black Dragon. Iyon ay dahil narinig niya ang kanyang mga nagawa. Ang Black Dragon ay gumamit ng matagal nang nawala na mga diskarte na hindi pa niya nakita o narinig. Para masigurado ang maayos na pagsasakatuparan ng kanilang plano, ginawa nila ang lahat para pigilan si James na makasali sa medical competition. Gayunpaman, nang maalala na ang Black Dragon ay nakakulong pa rin sa kanyang detention cell, nakahinga ng maluwag si Jonathan. Ganun pa man, naging maingat siya. Bumulong siya kay Lucas, nasa detention cell pa rin ba ang Black Dragon? Inilabas ni Lucas ang kanyang phone at binuksan ang isang video. Oo, nandoon pa rin siya. This is footage from the police station. The police are interrogating him again. Sino kaya siya bukod kay James? Nang makita ito, ganap na napanatag si Jonathan. Bakit wala kang sinasabi, Mr. Harris? Natatakot ka ba? Nagtanong ang mga MCs nang makitang tahimik si Jonathan. Ha? And mayayabang na tumikim si Jonathan. Ano ang dapat katakutin? Dahil sinasabi ng taong ito na walang kapantay ang kanyang kakayahan sa medisina, gagamitin ko ang tamang Gorion Medicine para talunin siya. Ipapaalam ko sa kanya kung ano ang tunay na gamot. Still composed, James asked, pangalanan ang anumang gusto mong labanan. Para matalo ka ng patas, hindi limitado sa isang round ang ating kompetisyon. Pagkatapos matalo, maaari mong piliin na hamanin akong muli sa ibang larangan. Panipi. Tiwala si James. Wala siyang pakialam kay Jonathan. Kahit na ang kanyang mga medikal na kasanayan ay hindi walang kapantay sa buong kasaysayan, siya ay walang kapantay sa panahong ito. Nang makita kung gaano ka-arrogant si James, naging bantay si Jonathan. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, tumingin siya kay James. Dahil napaka-confident mo, makikipagkompetensya muna kami sa herb identification. Simple lang ang mga patakaran. Pipili tayo ng 1,000 halamang gamot mula sa 100,000 varieties at ihalo ang mga ito. Pagkatapos, makikita natin kung sino ang pinakamaraming halamang gamot, sa loob ng 10 minuto habang nakapikit. How does that sound? Dalhin mo. Tinanggap ni James ang hamon ng walang kaunting pag-aalinlangan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 580. Para matiyak ang patas na laban at kilalanin mo na ang Solin Medicine ay isang sangay lamang ng Gorion Medicine, ipauubaya ko ang paghahanda ng mga halamang gamot sa Herbal Biotech. Nakatitiyak si Jonathan. Alam ni Jay na ito na ang huling pagkakataon na mayroon ang Solin Medicine. Kung matatalo si James, tuluyang mawawalan ng kredibilidad ang Solin Medicine at simula ngayon, makikita na ng mundo ang Solin Medicine bilang Gorion Medicine. Kaya, personal niyang pinili ang mga halamang gamot. Siya ay random na pumili ng 1,000 sa kanila. Iba-iba ang mga halamang gamot na matatanggap ng bawat kalahok. Hindi nagtagal, 2 malalaking kahon ang itinaas sa entablado. Sila ay selyado at mayroon lamang 1 butas na sapat na malaki para sa 1 kamay na makapasok dito. Tumingin si Jay kina James at Jonathan at sinabing, ang mga halamang gamot ay random na napili. Ang bawat kahon ay may iba't ibang mga halamang gamot sa loob nito. Pumili ng isa. Napatingin si James kay Jonathan.
Maaari kang mauna. Itinuro ni Jonathan ang isa sa mga kahon. Pagkatapos ng kanyang pagpili, pinaghiwalay ng mga tauhan ang mga kahon. Ang lahat ng iba pang kinakailangang kagamitan ay inihanda rin, mga mesa, papel, panulat, panakip sa mata, at iba pa. Tumayo sila bawat isa sa harap ng isang kahon at naka-blindfold. Samantala, may ilang katulong na nakatayo sa gilid nila. Naroon sila upang aisil ang mga halamang gamot at ang mga sagot upang matukoy ang mga resulta pagkatapos matukoy nina James at Jonathan ang mga halamang gamot at isulat ang kanilang mga sagot. Tumayo si Delilah sa gitna at tinanong ang mga kalahok. Handa ka na ba? Sabay na sinabi nina James at Jonathan, oo. Handa. 3, 2, 1, magsimula. Isang countdown ng 10 minuto ang lumabas sa LCD TV sa likod ng stage. Agad na inabot ni Jonathan ang kahon at kumuha ng damo. Matapos ang pagsinghot ay itinabi niya ito at mabilis na isinulat ang sagot. Samantala, ang mga tauhan ay nagmamadaling tinatakan ang mga sagot at ang mga halamang gamot. May mga kamera sa buong hall. Walang mga patay na anggulo na nangangahulugang walang puwang para sa pagdaraya. Habang natukoy na ni Jonathan ang isang bilang ng mga halamang gamot, nakatayo lang si James na hindi kumikibo. Lalong nag-alala ang mga tao. Bilisan mo. Anong nakatayo ka dyan? Lumipat ka. Lahat sila ay nag-aalala para kay James. Mapapahiya tayo kapag natalo ka. Sa ilalim ng maingat na tingin ng mga tao, inabot ni James ang kahon at kumuha ng isang dakot ng mga halamang gamot. Ano? Natigilan ang karamihan. Anong pumapasok sa ulo niya? Bakit siya kumuha ng isang dakot ng halamang gamot? Dinala ni James ang mga halamang gamot sa kanyang ilong at inamoy ito. Pagkatapos, tinapon niya lang ang mga ito at isinulat ang mga sagot. Sumulat siya ng 12 sagot ng sunod-sunod. Ang walang hiya na hakbang ay nag-iwan sa mga tauhan na natulala sa 1 segundo. Pagkatapos ay kinuha nila ang mga halamang gamot at ang mga sagot at tinatakan ang mga ito sa lalong madaling panahon. Pinag-isipan ito ni James. Si Jonathan ay hindi ordinaryong doktor. Ang kalalabasan ng kompetisyon na ito ay magpapasya sa bilis ng isang tao. Ang mas mabilis na paggalaw ng kanyang mga kamay, mas mataas ang kanyang tsansa na manalo. Upang makamit ang isang napakalaking tagumpay, pinili niyang kumuha ng isang dakot ng mga halamang gamot upang mapakinabangan ang kanyang kahusayan. Matapos isulat ang kanyang mga sagot, mabilis niyang kinuha ang isa pang dakot. Mayroong 30 o higit pang mga halamang gamot sa pagkakataong ito. Muli, sinipsip niya ang mga ito at mabilis na isinulat ang mga sagot pagkatapos lamang ng ilang segundo. Ang eksena ay malinaw na naitala ng mga kamera. Nagulat ang karamihan. Ano ito? Makikilala ba niya talaga ang mga halamang gamot dito? Imposible. Hindi makapaniwalang bulalas nila. Bagaman ang karamihan ay nakaupo sa gilid na nanonood, alam ng mga bihasang doktor kung ano ang nangyayari. Maraming mga doktor na gumugol ng buong buhay sa pagharap sa gamot ay naroroon din. Nagkaroon ng iba't ibang uri ng gamot na gumagamit ng milyon-milyong iba't ibang halamang gamot. Kasama rin sa mga halamang gamot ang iba't ibang uri ng halaman. Ang bawat damo ay may iba't ibang mga katangian at amoy na panggamot. Ang ilan ay naglalabas ng mahinang amoy, habang ang iba ay walang amoy. Tapos na tayo para. Paano tayo mananalo kapag nagloloko siya? Maraming mga practitioner ng Solin Medicine ang umiling at bumantong hininga bilang pagbibitiw. Sa kanilang pananaw, nagloloko lang si James. Walang paraan para manalo siya. Ang Solin Medicine ay mapapalitan ng pangalan. Hindi nila ito gustong tanggapin, ngunit wala silang pagpipilian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 581. Walang pushover si Jonathan. Pagkatapos kumuha ng halamang gamot, kailangan lang niya ng ilang segundo upang makilala ito. Nang mahawakan niya ang ilan na may mahinang amoy o wala man lang amoy, tinapon niya lang ito sa isang tabi at nagpatuloy. Marami ang matamang nanonood. Kinabahan ang mga MC. Malagkit sa pawis ang mga palad ni Thea. Hindi nagtagal, lumipas ang 10 minuto. Tapos na ang oras. Nang marinig ito, tumigil sina James at Jonathan. Tinanggal nila ang kanilang piring. Pagtingin kay James, ikinulong ni Jonathan ang kanyang mga labi at kumpiyansa na ngumiti. Ngayon, anyayahan natin ang mga hurado sa entablado at i-verify ang kinalabasan.
Kaagad pagkatapos magsalita ng MC, maraming makaranasang doktor ang umakyat sa entablado. Sinuri muna nila ang mga sagot ni Jonathan. Hindi nagtagal at natapos na nilang markahan ang kanyang mga sagot. Sa loob lamang ng 10 minuto, nakakuha na siya ng 78 sagot ng tama. Tapos, si James naman. Nang makita ang 12 sagot, napakunot ang noo ng mga hukom. Naniwala silang natalo si James. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang dumaan sa tamang pamamaraan. Binuksan nila ang mga sagot at sinuri ang mga ito. Ang mga sagot na isinulat ni James ay tumugma sa mga halamang gamot. Ano? Napatulala sila. Paano natukoy ni James ang isang dakot ng mga halamang gamot habang nakapiring? Kahit na para sa mga bihasang doktor na tulad nila na ilang dekada nang nasa larangan, kailangan pa rin nilang paghiwalayin ang ilang bilang ng mga halamang gamot para matukoy ang mga ito ng paisa-isa. Si James naman, hingal na hingal sila. It was nothing short of miraculous. Lumapit si Jonathan sa kanila. Nang makita niya ang 12 ng mga halamang gamot na pinaghalo, natawa siya. Don't tell me na kilala mo silang lahat habang nakapikit. Oo, ginawa ko, sagot ni James sa payak na tono. Hindi siya pinaniwalaan ni Jonathan. Gayunpaman, natigilan siya nang makita ang mga sagot. Halos kaagad, hindi makapaniwalang napabulalas siya, imposible. Ang lahat ng mga halamang ito ay pinagsama-sama. Sinulyapan siya ni James at pinaikit ang mga mata. Just because you can't do it doesn't mean I can't. Marami pa akong sagot sa likod. The most I got was 30 herbs at once, feel free to examine them yourself. Hindi makapaniwala si Jonathan sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang mga selyadong halamang gamot at ang mga sagot upang suriin ang bawat isa sa kanila. Tama, tama, lahat ay tama, napatulala siya. Sa loob lamang ng 10 minuto, natukoy ni James ang higit sa 500 mga halamang gamot. Bagamat may ilang mga pagkakamali, ito ay dahil nalampasan niya ang ilan na walang amoy. Ito ay isang napakalaking tagumpay para kay James. Namutla ang mukha ni Jonathan, he glared at James. Imposible. Alam ko, dapat nakipagsabuatan ka sa akin dahil takot kang matalo. Umalis ka sa Sol, Jonathan Harris. Dahil hindi mo kayang gawin ito ay hindi nangangahulugan na walang ibang magagawa. Jerk. Sinisiraan ng karamihan si Jonathan. Tahimik, lahat. Nag-boom si Delilah. Unti-unting tumahimik ang mga tao. Samantala, tumingin si James kay Jonathan, na namangha at malamig na sinabi ko sa iyo na kaya nating makipagkompetensya sa higit sa isang round. Kahit na matalo ka, maaari mong piliin na hamanin ako sa ibang larangan ayon sa iyong puso. Puntahan mo siya, James. Anong lalaki? Siya dapat ang Black Dragon General. Siya ang aking bayani. Tama, siya dapat ang Black Dragon. I mean, sino pa ba kung hindi ang Black Dragon ang kayang-kaya? I didn't expect the Black Dragon to be this handsome. I love you. Mahal ka namin, Black Dragon. Ang mga tao ay sumabog sa nasa sabik na tagay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 582. Nanalo si James. Nanalo siya ng malawakang tagumpay laban kay Jonathan. Nagpalakpakan ang mga tao. This time, hindi na tinangka ng MCs na patahimikin ang crowd. Tumigil lamang ang tagay pagkatapos ng 10 minuto. Matagal na nawala ang kaninang ngisi ni Jonathan at napalitan ng galit na pagsimangot. Hindi siya makapaniwala na ang sino man ay magkakaroon ng gayong hindi kapani-pani walang kasanayan sa medisina. Buo ang kanyang paniniwala na si Jay at ang iba ay nagsabuatan para ipahiya siya. Gusto ko ng isa pang round. Inis na tanong ni Jonathan. Wearing an unfazed look, lumingon sa kanya si James. Oo naman, malaya kang pumili ng kahit anong gusto mo. Mag-concocts tayo ng lason gaya ng kanina laban kay Jay. Sa pagkakataong ito, dadamihin natin ang bilang ng mga halamang gamot sa 10,000. Gagamitin natin ang 10,000 halamang gamot at gagawa tayo ng lason para ubusin ng kabilang partido. Oo naman, sinabi ni James nang walang kaunting pag-aalinlangan. Nag-aalala si Thea. Marahan niyang hinayla ang manggas ni James at mamulong, baka may gagawin siya. Bahagyang kumaway si James sa kanya. Nahaharap laban sa ganap na lakas, lahat ng scheming at petty tricks ay walang kinalaman. Ipinagpatuloy ni Jonathan,
Ang oras ng pag-imbento ng lason ay tatagal ng 1 oras. Bilang karagdagan, hindi na namin bibigyan ng oras ang kabilang partido para suriin ang lason. Ubusin agad ng katulong. Napakamot sa ilong si James. Ako ang assistant ni Thea. Saan ako kukuha ng sarili kong katulong? Sinulyapan niya si Thea at nagtanong na may nakakasilaw ng ngiti. Henyo Dr. Thea, paano kung gagawin ko ang lason, at ubusin mo ito? Paano iyon tunog? Nang marinig ni James na ilarawan siya bilang isang henyong doktor, hindi napigilan ni Thea na mapangiti ng marahas. Bago niya matanggap, humakbang si Delilah at tumingin kay James na nagmamakaawa. Pwede ba kitang maging katulong? Kukunin ko ang lason. Nang marinig ito, tumingin si James sa kanya at binalaan siya, pag-isipan mong mabuti. Buhay mo ang nakataya dito. Baka mamatay ka niyan. Si Delilah ay matatag sa kanyang pananalig na, nagtitiwala ako sa iyo. Wearing a dissatisfied expression, Thea said, "Are you trying to steal my position?" Hindi ako. Napakadaling isuko. Ngumiti lang si Delilah at sumagot, "Thea, you are a genius doctor. Si James ang katulong mo. Dapat kang tumuon sa pagbibigay sa kanya ng mga tagubilin. Iwanan mo na lang sa akin ang lason." Alam ni Delilah na ang lalaking nauna sa kanya ay ang Black Dragon. Bagamat idineklara ng mga general ng Southern Plains na patay na ang itim na dragon, wala talagang nakakita sa kanyang katawan. Bagamat sikat na artista si Delilah, hinangaan din niya ang bida ni Saul, gaya ng ibang tao. Itinaya niya ang kanyang buhay at humakbang para lang mapalapit kay James. Dahil sinabi ni Delilah sa ganitong paraan, hindi na napigilan ni Thea ang bagay na iyon. Tumanggaw lang siya bilang sagot. Okay lang ba iyon, Black Dragon? Nakikiusap si Delilah sa kanyang mga talukap. Napatingin si James kay Thea. Nang makitang nanatili itong tahimik, marahang tumanggaw ito. Oo, gayunpaman, maaaring gumagamit ako ng ilang mga pilak na karayom kapag naglalabas ng mga lason. Haharangyan ako ng damit mo. Maaari mo lamang isuot ang iyong mga damit na panloob. Nakuha ko. Hindi nagatubili si Delilah. Euphoric ang crowd. Si Delilah ang pinakakaakit-akit na artista doon. Ngayon, ang karamihan ay nasa para sa isang treat. Habang si Delilah ay nagpalit ng damit, inihanda ng Herbal Biotech ang mga kinakailangang halamang gamot. Dahil napakaraming dami ng 10,000 halamang gamot, kailangan nilang maghanda ng mga karagdagang stand para ilagay ang mga halamang gamot. Bago pa may handa ang mga halamang gamot ay nakaakyat na muli si Delilah sa entablado. Nakasuot siya ng puting lingiri. Bukod sa kanyang mga pribadong bahagi, lahat ng iba pang bahagi ng kanyang katawan ay nakikita ng publiko. Siya ay 1.8 centimeters ang taas, at ang kanyang balat ay makinis at maislan. Ang kanyang curvaceous figure ay isang lalaking papatayin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 583. Mahahaba at payat ang kanyang mga binti. Sila ay biswal na kapansin-pansin. Wow, ang ganda niya. Ang liit ng suot niya, hot damn. I'm now her #1 fan. Nahulog na ako sa kanya. Naging wild ang mga tao sa pag-asa at pananabik. Hawak ang mic, namula si Delilah habang kinakausap ang karamihan. To be honest, I have never worn anything this revealing before. Even when I was filming, I've only ever exposed my back. Gayunpaman, tungkulin kong manindigan hindi lang para sa mga mamamayan ng Seoul, kundi pati na rin sa Seoulin Medicine, na ipinamana sa ating mga ninuno at pinananatiling buhay hanggang ngayon. So, please don't think na ginagawa ko lang to para pansinin. Nang marinig ito, humagalpak ang tawa ng mga tao. Hindi napigilan ni Thea na pag-aralan ang katawan ni Delilah. Ang kanyang anyo ay voluptuous, at ang kanyang mga facial features ay well-defined pero maseselan. Hindi napigilan ni Thea na ikumpara ang sarili kay Delilah. Samantala, si Jonathan ay nagsuot ng isang solemne na ekspresyon. Bumulong si Lucas sa tabi niya, may mali. Sinasabi nila na siya ang Black Dragon. Hindi nag-abala na itago ang kanyang pagkabalisa, nagtanong si Jonathan, paano ito mangyayari? Hindi ba ang totoong Black Dragon ay kasalukuyang nasa istasyon ng pulisya? Ang pulis ay nagtatanong sa kanya habang nagsasalita kami. Paano ang taong ito ay ang Black Dragon? Naguguluhan din ako. May 2 Black Dragons.
Hindi makaisip si Lucas ng anumang lohikal na dahilan para sa sitwasyon at nagdala ng isang katawa-tawa na posibilidad. Huminga ng malalim si Jonathan. Kung talagang hindi siya nanloloko sa mga naunang round. Kung siya talaga ang Black Dragon, malaki ang posibilidad na matalo ako. Ito ay magiging lubhang disadvantageous sa aming mga plano. We'll be in a tight spot if the boss kailangan ng taong sisihin. Speaking of him, nandyan siya sa audience. Napatingin si Lucas sa audience seat at nakita ang amo. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang amo. Hindi mahulaan ni Lucas kung ano ang nasa isip niya. Tatawag ako sa police station at sisiguraduhin ko. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya para umalis. Pagkatapos ay pumunta sa backstage, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang hepe ng pulisya. Mr. Wrangler, nasa police station pa ba si James? Katatapos ko lang mag-interrogate sa kanya. Gayunpaman, patuloy niyang iginiit na kinukulong siya, ngunit wala na sa mga ito ngayon. Ang dami ng ebidensyang nasa kamay namin ay sapat na para ipadala siya sa kulungan. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Lucas. Gayunpaman, naguguluhan siya. Mayroong dalawang James, at pareho silang nagtataglay ng walang kapantay na mga kasanayang medikal. Sino ang totoong Black Dragon sa lahat ng panahon? Natigilan siya. Hindi pa niya nakita ng personal ang Black Dragon. Ang amo niya ang nagsabi sa kanya na ang Black Dragon ay asawa ni Thea Callahan. Naguguluhan, bumalik siya sa entablado at bamulong, I'm sure of it. The Black Dragon still at the police station. This guy is probably just an impostor. There's nothing for you to worry. We just have to put in effort in the next round para talunin siya. Sana nga, huminga ng malalim si Jonathan. Isang hakbang na lang ang nagagawa niya ngayon. Unti-unting lumipas ang oras. Hindi nagtagal, natapos ang kalahating oras. 10,000 halamang gamot ang inihanda. Ang backstage ay napuno ng mga stand na may taas na 1 metro. Ang bawat stand ay may mga drawer na puno ng mga halamang gamot, at ang bawat drawer ay may pangalan ng katumbas na halamang gamot dito. Handa na ang mga halamang gamot. Magsisimula na ba tayo sa wakas? Kahit si Dr. Fallon ay hindi siya kayang talunin. Maaari bang talunin ng lalaking ito sa pangalan ni James Caden, na sinasabing Black Dragon, si Jonathan Harris, ang chairman ng National Doctors Association mula sa Goryeo. Ang mga tao ay nanonood sa pag-asa. Ito ay isang tunggalian kung saan buhay ang nakataya. Ang bilang ng mga halamang gamot ay nadagdagan sa 10,000, habang ang oras upang gumawa ng lason ay nadagdagan sa 1 oras. Ang lason na ginawa ay nakamamatay. Maaaring mawalan ng buhay ang isang tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 584. Magsisimula na ang labanan ng siglo. Ito ay isang labanan sa ngalan ng kultura na pamana. Kung natalo si James, kailangan nilang kilalanin ang Goryeo medicine bilang ang tunay na landas ng medisina. Sa kabilang banda, maaaring gamitin ni Jonathan ang pagkakataong ito para ipatupad ang Goryeo medicine sa malayong lugar. Kailangang manalo si James. Wala siyang ibang pagpipilian. Napatingin si Kevin sa mga kasali. Handa ka na ba? Oo, handa na ako. Sabay na tumango sina James at Jonathan. 3, 2, 1. Magsimula. Agad namang hinalungkat ni Jonathan ang mga halamang gamot kasama si Lucas sa kanyang tabi. Hinanap nila ang mga halamang gamot habang nag-uusap sa mahinang boses. Nagkaroon ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Walang katapusang mga posibilidad pagdating sa pagbuo ng isang lason na may ganitong maraming mga halamang gamot sa kanilang pagtatapon. Nais ni na Jonathan at Lucas na lumikha ng isang nakamamatay na lason na halos imposibleng gamutin. Samantala, si James ay nag-iisip sa harap ng mga istant. Naglaan siya ng oras sa pagsusuri sa bawat halamang gamot. Maya-maya pa, sinuri niya lahat. Ngayong alam na niya ang mga nakapagpapagaling na katangian ng bawat halamang gamot, alam na niya kung ano ang gagawin. Nagsimula siyang pumili ng kanyang mga halamang gamot. Pagkatapos, nag-concoct siya ng lason. Lumipas ang 1 oras. Tapos na ang oras. Please tumigil ka na. Anunsyo ni Kevin. Ang mga tao ay nasa gilid ng kanilang mga upuan. Tapos na ang oras. Matagumpay ba silang gumawa ng kani-kanilang mga lason? Napatigil sina James at Jonathan sa kanilang ginagawa.
Pagkatapos ay naghatid si Kevin ng karagdagang mga tagubilin, maaari mo nang gawin ang iyong mga antidotes. Humakbang si Jonathan. Pasensya na po, walang lunas sa aking lason, kaya wala akong nagawang gumawa nito. Hindi lamang iyon, ang lason na aking ginawa ay hindi kapani-pani walang nakamamatay. Ang mga lason ay kumakalat sa buong katawan at papatayin ang taong kumain nito sa loob ng 3 minuto. Napabuntong hininga ang karamihan sa takot. Gaano kabangges? Hindi ito kompetisyon. Ito ay isang walang pakundangge na pagtatangka sa pagkuha ng buhay ng isang tao. Samantala, nagpatuloy si Jonathan. Ito ay isang kompetisyon, hindi isang tunggalian sa kamatayan. Hindi ko gustong pumatay ng tao. Kung aaminin mo ang pagkatalo at kinikilala mo ang Soulin Medicine bilang derivative ng Gorion Medicine, agad akong papayag. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing nangungupahan ng Gorion Medicine ay upang iligtas ang mga buhay, hindi ang kabaligtaran. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata nang magkita sila ni James. Nang marinig na nakamamatay ang lason, nawala ang kulay sa mukha ni Delilah. Bagamat mahal niya ang kanyang bansa, mas mahal niya ang kanyang sarili. Hindi mahalaga, James waved his bold claims away. Ako mismo ang gagawa ng antidote. Agad siyang nagsimulang gumawa ng panlunas sa lason ni Jonathan. Nagawa niyang maghanda ng antidote para sa tinatawag na nakamamatay na lason sa record ng oras. Mr. Caden, natakot din si Thea. Marahan niyang hinayla ang manggas ni James at bamulong, aaminin na lang ba natin ang pagkatalo? Paano kung may aksidenteng mangyari? Hindi namin makokontrol ang sitwasyon. Maging ang MC ay nanatiling tahimik. Nais niyang talunin ni James ang di mapagpalang mayabang na si Jonathan. Gayunpaman, ang mga panganib ay mataas. Hindi niya napigil ang magsabi ng kahit ano. Pagtingin kay James, malamig na sabi ni Jonathan. Mas mabuting pag-isipan mo ito ng 2 beses. Wala akong pananagutan sa anumang nasawi ngayong araw. Tumingin si James kay Delilah na naka-undergarments at nagtanong, Ms. Kimberly, gusto mo bang magpatuloy? Kung hindi, wala na akong magagawa kundi ipalit ka sa iba. Magagarantiya mo ba ang kaligtasan ko? Nadama ni Delilah ang takot sa kamatayan. Alam niya kung ano ang kaya ni Jonathan. Kung sinabi niya na ang lason ay walang lunas, kung gayon ito ay dapat na katotohanan. Nagbigay ng assurance si James. Mukha ba akong tipo ng tao na paglaruan ang buhay ng aking kababayan? Relax, magiging okay ka. Ginagarantiya ko sa iyo. Wala itong nagawa para mapawi ang pagdududa ni Delilah. Ako, nag-aalangan siyang tumingin. Ito ay hindi na isang kompetisyon lamang. Siya ngayon ay nagsusugal sa kanyang buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 585. Bakit niya itataya ang kanyang buhay para sa isang bagay na sa huli ay hindi siya kinasasangkutan? Nanatiling tahimik ang mga big shot na nanunood sa ilalim ng stage. Walang humakbang upang ipahayag ang kanilang mga opinyon sa bagay na ito. Kahit si Jay ay walang sinabi. Lolo, may mangyayari bang masama? Nag-aalalang tanong ni Christine. Ang mga medikal na kasanayan ni Jonathan ay mas mahusay kaysa sa iyo. Kung sinabi niya na ang kanyang lason ay walang lunas, ito ay dapat na totoo. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, umiling si Jay. Hindi ko alam. Suhestyon ni Christine, hindi ba natin dapat itigil ito? Mawawala sa kontrol ang mga bagay kung may mamamatay talaga. Kung tutuusin, ang buong bansa. Hindi, ang buong mundo ay nanonood nito ng live. Nais ni Jay na wakasan ang komedya na ito. Gayunpaman, hindi siya pinabayaan ng kanyang pagmamataas. Ang pagwawakas sa kompetisyon ay katumbas ng pag-amin ng pagkatalo. Nangangahulugan ito na kinikilala niya ang Gorion Medicine bilang ang nakahihigit na landas ng medisina. Siya ay parurusahan ng kanyang mga kababayan. Nag-alinlangan si Delilah. Nagkibit balikat si James sa inis, bumaling siya kay Thea. Thea, gawin mo. Ano? Natigilan si Thea. Ako. Natatakot din siyang mamatay. Bagamat may pananampalataya siya kay James, ang Black Dragon, inulit ni Jonathan na ang lason ay kakalat sa buong katawan at papatayin ang host nito sa loob lamang ng 3 minuto. Makakahanap nga kaya ng lunas ang Black Dragon sa libu-libong halamang gamot sa loob ng 3 minuto. Hindi lang iyon, wala pa umanong gamot sa lason.
Nang makitang natakot si Thea, napabuntong hininga si James. Tila ba siya ay walang kakayahan na ang mga tao ay hindi handang magtiwala sa kanya. Ang paglunas sa lason na ito ay laro ng bata para sa kanya. Ikaw ba talaga ang Black Dragon? Tanong ni Delilah. Gusto niyang malaman bago siya mag-commit. Kung si James talaga ang Black Dragon, handa siyang subukan ito. Kahit na pagbayaran niya ang kanyang buhay, ang kanyang sakripisyo ay magiging immortalized para sa mga darating na henerasyon. Hindi nakaimik si James. Bakit niya ako tinatanong sa harap ng lahat? Seryoso ba siyang naisip na aaminin ko sa buong mundo na ako ang Black Dragon? Nilakad niya ang Delilah at mamulong, oo. Ano ang sinabi niya sa kanya? Bakit hindi niya sabihin ng malakas? Nag-aalinlangan ang mga tao. Nag-isip si Delilah ng ilang segundo. Pagkatapos, nagnanga siya ng ngipin. Nagsuot siya ng ekspresyon na nagmumungkahi na gagawa siya ng mahalagang desisyon. After a minute, tumango siya. Ako pa rin ang magiging assistant ni James. Hindi ko siya papanagutin kahit mamatay ako. Herbal Biotech, the organizer of this medical conference, and even Jonathan Harris will not be liable for my death. Tumingin siya kay James. Kung mamatay ako, ikalat ang aking abo sa Southern Plains. Binigyan siya ni James ng isang ngiti. Relax. I told you you'll be fine. Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Tumawa si Jonathan. Dahil may death wish ka, maging bisita ka. Huminga ng malalim si Kevin at sinabing, kung ganoon, simulan na natin. Hold on. May kailangan pa akong ihanda, sabi ni James. Alam niya kung ano ang kaya ni Jonathan. Ang lason na ginawa niya ay nakamamatay. Kailangan niyang gumawa ng karagdagang pag-iingat. Tanong ni Kevin, anong kailangan mo? Ilang pilak na karayom, alkohol, lighter, at refrigerator. Ilagay ang mga pilak na karayom sa refrigerator upang palamigan ang mga ito ng maaga. Gayun din, kumuha ako ng ilang mga massage cup sa lahat ng laki. Tumingin si J.K. Christine sa tabi niya at inutusan siya, "Sit it immediately." Naiintindihan. Tumayo si Christine at mabilis na pumunta sa backstage para ayusin ang mga kailangan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 586. Dahil karaniwang ginagamit ng mga doktor ang kagamitan na hiniling ni James, ilang minuto lang ay handa na silang lahat. Inabot ng mga tauhan ang lason na ginawa ng bawat partido sa isa. Kinuha ni James ang kanyang bahagi. Isa itong transparent na ceramic na bote. May puting pulbos na nakadikit sa loob. Binuksan ni James ang bote at ibinuhos sa kamay niya. Pagkatapos, binigyan niya ito ng isang mabilis na singhot. Nang makita ito, natawa si Jonathan. Base sa napagkasunduan namin, wala kaming panahon para suriin ang lason. Gayunpaman, dahil walang lunas para sa aking lason, bibigyan kita ng ilang oras upang pag-aralan ito. Hindi tulad ng makakagawa ito ng pagkakaiba sa kinalabasan ng kompetisyon. Pagkasabi niya noon ay nilabas niya ang lason ni James. Nang hindi man lang tumitingin ay iniabot niya ito kay Lucas. Dalubhasa sa medisina si Lucas. Ilang dekada na siyang nakikitungo sa gamot. Sa lahat ng ito, siya ay nagsasaliksik ng mga halamang gamot at nag-eeksperimento sa mga ito. Dahil malakas ang kanyang immunity sa medicinal side effects, walang ordinaryong lason ang maaaring makapinsala sa kanya. Walang kaunting pag-aalinlangan, nilunok ni Lucas ang lason sa isang subo. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni James sa tanawing ito. Bagamat hindi mataas ang toxicity ng lason na ginawa niya at hindi haantong sa mga sakuna na kahihinatnan sa katawan ng isang tao kapag nainom, halos imposibleng ma-neutralize. Sa pagkonsumo, ang lason ay agad na kumalat sa buong katawan. Makikihalo ito sa mga selula ng dugo at mabilis na kumakalat sa mga organo. Imposibleng mailabas ang mga lason sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga pilak na karayom o mga pamamaraan tulad ng paggamot sa acupoint. Ang tanging paraan upang gamutin ito ay ang pagsasalin ng dugo. Pagkatapos lunukan ang lason, si Lucas ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Lumangoy ang kanyang paningin sa maraming larawan ni Jonathan na nakatayo sa kanyang kaliwa, kanan, at maging sa himpapawid. Mr. Harris, naghahalusinate yata ako, sabi ni Lucas. Umupo ka. Huwag kang gumalaw, utos ni Jonathan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang pulso. Habang nangyayari ito,
Sinisinghot pa rin ni James ang lason ni Jonathan. Hanggat ito ay gawa sa mga halamang gamot, mananatili ang mga bakas ng kanilang pabango. Kahit na ang amoy ay naghalo at sumailalim sa mga pagbabago, posible pa ring makilala ang isang bahagi ng mga halamang gamot na ginamit. Hanggat alam niya ang mga hilaw na sangkap ng lason, maaari siyang lumikha ng isang antidote. Napakunot ang noo niya sa natuklasan niya. Hindi niya natukoy ang isang pabango sa lason na nangangahulugang hindi niya matukoy ang mga hilaw na sangkap nito. Dahil hindi siya makagawa ng isang panlunas, kailangan niyang umasa sa ibang mga paraan upang mailabas ang mga lason. Nilinggan niya si Delilah sa likuran niya. Namutla ang mukha ni Delilah. Nanginginig siya sa takot. Handa ka na ba? Tumingin si James sa kanya. Ay, nagtatatalon ang mga ngipin niya. Gitling. Bagamat may pananalig siya kay James, hindi nito binago ang katotohanan na sila ay nakikitungo sa nakamamatay na lason. Ang pagkabalisa na nilikha ng banta ng kamatayan ay pumuno sa kanya ng pangamba. Lumapit si James at hinawakan ang wrist niya. Mariin niyang paniniguro sa kanya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Ramdam ni Delilah ang malakas na pagkakahawak sa braso ni James. Nang marinig ang tiwala niyang pagtitiwala, nawala ang takot sa puso niya. Madiin siyang tumango. Handa na ako. Sa ilalim ng maingat na tingin ng mga tao, kumuha si James ng isang basong tubig sa mesa at ibinuhos ang laman ng ceramic bottle dito. Sa sandaling ang malakristal na tubig ay tumama sa puting pulbos, ito ay naging malabo, hingal. Nang makita ito, nagdilim ang ekspresyon ng mga reporter. Ang ilan sa mga tao ay tumayo pa sa takot. Ang mukha ni Delilah ay maputi na parang kumot. Mr. Caden, aminin na lang natin ang pagkatalo. Nag-aalala si Thea. Hindi siya pinansin ni James. Inabot niya ang baso ng lason kay Delilah. Kinuha ito ni Delilah. Gayunpaman, nanginginig ang mga kamay niya. Hindi niya napigil ang inumin ito. Samantala, si Jonathan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pagkabigo. Bagamat hindi nakamamatay ang lason ni James at magdudulot lamang ng guni-guni, imposibleng matukoy ang sanhi nito. Nangangahulugan ito na maaari lamang gamitin ni Jonathan ang kanyang mga pilak na karayom upang mailabas ang mga lason. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 587. Inumin mo. Napatingin si James sa nag-aalinlangang si Delilah. Huminga ng malalim si Delilah. Pagkatapos, nilunok niya ang baso ng tubig sa isang lagop. Ito ay mapait. Sa sandaling lumunok siya ng tubig, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang lalamunan. Ang sakit ay masakit. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang makinis niyang balat ay naging matingkad na pula. Thud. Nahulog ang salamin sa lupa. Bumagsak si Delilah sa stage. Napahawak siya sa kanyang lalamunan gamit ang kanyang mga kamay, siya ay nanginginig sa sahig. Nasusunog. Tulong. Napakasakit. Namamatay ako. James swiftly crouched down. He grabbed her wrist and took her pulse. Then, he observed her expression and opened her eyelids. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 30 segundo. Tulungan mo siyang tumayo at hawakan siya. Agad na utos ni James. Agad namang lumapit kay Delilah ang iilan sa mga tauhan na babae at pinigilan siya. Tumayo si James at kumuha ng ilang pilak na karayom sa mesa. He swung his hand and the silver needles flew out of his hands. 1, 2, 3. Sa isang kisap mata, may mga pilak na karayom sa buong katawan ni Delilah. Ano? Ang mga bihasang doktor sa ibaba ng entablado ay tumayo lahat at napasigaw sa gulat. Ilang dekada na silang nasa larangan at pamilyar sa lahat ng uri ng paggamot sa acupuncture, ngunit hindi pa sila nakasaksi ng ganito. Paano niya tumpak na naipasok ang mga karayom sa mga acupuncture point ni Delilah sa pamamagitan ng paghahagis ng mga karayom mula sa 1 metro ang layo? Natigilan sila sa performance ni James. Umakyat pa ang ilan sa entablado para magkaroon ng mas malinaw na view. Ginamit ni James ang mga pilak na karayom upang harangan ang mga meridian at acupuncture point sa katawan ni Delilah upang maiwasan ang pagkalat ng lason. Kasabay nito, ginamit niya ang mga pilak na karayom bilang isang uri ng pampakalma upang maibsan ang kanyang sakit. Dahan-daang hamupa ang sakit ni Delilah. Hindi pa ito tapos. Namuo ang patak ng itim, pawis sa kanyang noo.
Dumaloy ang mga ito mula sa kanyang pisngi hanggang sa kanyang leeg at tumulo sa sahig. Napatikip ng ngipin si James nang makita ang pag-unlad na ito. Nakakatakot na lason. Nagulat si James sa lason ni Jonathan. Hindi nang bobola si Jonathan nang sabihin niyang papatayin ng lason ang isang tao sa loob ng 3 minuto. Ano ang pakiramdam mo? Tumingin si James kay Delilah. Much better, mahinang sabi ni Delilah. Okay. Tumango si James at sinabing, huwag kang mag-alala. Ginamit ko na ang mga pilak na karayom para harangan ang iyong mga meridian at acupuncture point. Dapat ay bumagal ng husto ang daloy ng iyong dugo. Papayagan ka nitong tumagal ng karagdagang 10 minuto. Pansamantala, talagang ilalabas ko lahat ng lason sa katawan mo. Ma'am, tumango si Delilah. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtiwala kay James. Humawak si James ng isa pang dakot ng karayom. Pagkatapos, kinuha niya ang alcohol at lighter at inabot sa staff. Payagan mo ako. Isang boses ang nag-pipe up. Galing ito kay Christine na paakyat na sa stage. Lumapit siya kay James, hindi sila pamilyar dito. I'll assist you. Nang marinig ito ng staff, inabot sa kanya ang alak, lighter, at iba pang kagamitan. Lumapit si James sa likuran ni Delilah. Napansin niya ang mga strap ng bra at nag-face-face. Ang mga strap ng bra ay magiging hadlang sa kanyang paggamot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 588. Thea. Tawag niya. Oo. Mabilis na tumawid si Thea. Si James naman ay umiwas ng tingin. You unhook her bra for me. Pagkatapos, humawak sa kanyang bra mula sa harapan. Huwag hayaang mahulog ito sa sahig. Gamutin ko siya mula sa likod. Saglit na nag-alinlangan si Thea. Pagkatapos, tumango siya, sige. Mabilis niyang tinanggal ang kawit ng bra ni Delilah at pumunta sa harapan niya. Sa ganoong paraan, malaglag man ang bra ay hindi malalantad ang kanyang hubad na katawan. Ibang kwento ang hubad na likod ni Delilah. Nalantad ito sa karamihan at ng mga manunood sa buong mundo. Mabilis na kinuha ni James ang mga pilak na karayom sa likod ni Delilah. Sa sandaling maalis ang mga pilak na karayom sa kanyang balat, ang maitim at itim na dugo ay tumulo mula sa mga siwang at dahan-daang dumaloy sa kanyang katawan. Gamit ang mga pilak na karayom sa kamay, si James ay nagsimulang magtrabaho ng mabilis muli. Hindi nagtagal, napuno ng pilak na karayom ang likod ni Delilah. Bigyan mo ako ng alak at lighter. Nagmamadaling iniabot ni Christine ang mga ito sa kanya. Kunin mo sa akin ang pinalamig na pilak na karayom sa refrigerator. Muli, mabilis na kumilos si Christine upang tuparin ang kanyang mga tagubilin. Nagbuhos si James ng kaunting alak sa kanyang kamay at nakipagkamay sa likod ni Delilah, na nagwisikan ng mga patak ng alak sa kabuuan nito. Gamit ang lighter, sa kanya ito sinindihan. Whoosh! Nagliyab ang likod ng Prone Beauty. Ang karayom ng apoy. Gulat na bulong ni Jay. Ang karayom ng apoy. Ito ay isang teknik na matagal nang nawala na inilarawan lamang sa mga sinaunang teksto. Hindi ko akalain na masasaksihan ko ito sa buong buhay ko. Pagkaraan ng ilang segundo, namatay ang apoy. Ang mga pilak na karayom ay nangingitim na, at ang mga patak ng maitim, pulang dugo ay umagos mula sa kanyang katawan at umagos sa mga karayom. Mabilis silang hinayla ni James at itinapon sa basurahan. Inabot ni Christine kay James ang pinalamig na silver needles. Kinuha sila ni James at pinitik ang kamay niya. Hindi nagtagal, ang likod ni Delilah ay muling napuno ng mga pilak na karayom. Sa sandaling iyon, isang himalang eksena ang naglaro. Unti-unting natunaw ang yelo sa mga pinalamig na pilak na karayom at dumaloy sa katawan ni Delilah. The Needle of Ice. Muling namangha si Jay sa teknik na ginamit ni James. Ang iba pang mga doktor ay napabuntong hininga sa parehong sorpresa. Iyan ba ang Needle of Ice? Ang mga tao ay natulala sa mga nangyayari sa kanilang harapan. Muli, nagpasok si James ng mga pilak na karayom at binuhusan ng alak. Isa pang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Nag-aapoy ang ilang pilak na karayom sa likod ni Delilah, habang ang iba ay nanatiling nagyelo. Hindi lamang iyon, tila ito ay nakaayos sa isang partikular na paraan. Ang mga pilak na karayom sa apoy ay inayos upang mabuo ang salitang apoy, habang ang mga nagyayelong pilak na karayom ay nabuo ang salitang yellow. Nag-intertwine sila sa isa't isa. Ang karayom ng yin at yang.
Huminga ng malalim ang maraming doktor. Ito ay walang kulang sa maalamat. Kapag ang maalamat na needle of fire at needle of ice ay nag-fuse sa isa't isa, nabuo nila ang needle of yin at yang. Ang alamat ay nagsasabi na ang karayom ni yin at yang ay maaaring bumuhay ng mga patay. Hindi ako makapaniwala na nasaksihan ko ang pamamaraang ito. Natutuwa akong ipinanganak ako sa mundong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 589. Ang matagal nang nawala, maalamat na medikal na sining na ginawa ni James ay nabigla sa lahat ng mga doktor. Kabaligtaran ng mga doktor na nakatutok sa masalimuot na pamamaraan ni James, ang karamihan ay nag-e-enjoy sa panonood. Mula sa pananaw ng karamihan, ang buong pagtatanghal ay nakakaaliw at nakakaaliw, lalo na nang ang mga pilak na karayom ay nabuo ang mga salitang apoy, at yellow, at magkakaugnay sa isa't isa. Namangha sila sa kanilang nasaksihan. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng ilang segundo. Lumipas ang panahon, ang needle of fire at ang needle of ice ay napatay ng maitim na dugo. May pamamaraang tinanggal ni James ang mga karayom. Sa pamamagitan ng needle of yin at yang, ang ilan sa mga lason sa katawan ni Delilah ay inilabas. Gayunpaman, hindi pa siya nakakalabas sa kagubatan. Pagkatapos nun ay bumaling siya kay Thea. Button up her shirt. Maingat na binunot ni Thea ang shirt ni Delilah. Inutusan ni James si Delilah, higa ka sa likod mo. Pagkatapos, sa tulong ni Thea, nahiga si Delilah sa kama na inihanda ng maaga. Nagsalin si James ng kaunting alak sa mga massage cup na nakuha niya sa mesa at naglabas ng lighter at sinindihan ito. Pagkatapos, mabilis niyang nilagay iyon sa tiyan ni Delilah. Isang kahanga-hangang bagay ang nangyari isa sa mga tasa ng masahe na gumagalaw sa tiyan ni Delilah. Ang hangin chaser cup. Walang salita si Jay para sa maraming nawalang pamamaraan na nakita niyang ginamit ni James. Pinagmasdan ng mabuti ng ibang mga doktor ang bawat kilos ni James. Nais nilang matuto ng maraming matagal ng nawawalang pamamaraan hanggat maaari. Samantala, itinoon ni James ang kanyang atensyon sa massage cup na dahan-daang gumagalaw sa tiyan ni Delilah. Makalipas ang ilang segundo, huminto ito. Mabilis niya itong inalis. Ang tasa ng masahe ay napuno ng dugong may lason. Isinantabi lang ito ni James. Pagkatapos, idiniin niya ang mga balikat ni Delilah. Dumausdas ang dulo ng daliri nito sa balat niya at napunta hanggang sa mga palad niya. Agad na naging itim ang mga palad niya. Kumuha si James ng silver needle at tinusok ang balat niya. Agad na umagos ang maitim na dugo mula sa kanyang palad. Yung Dragon Sikang Muscle Therapy. Tuwang-tuwa pa ring nagbubulungan ang mga medikal na eksperto. Ang kompetisyong ito ay naging isang minsan sa isang buhay na karanasan. Ang lahat ng mga pamamaraan na ginamit ni James ay matatagpuan lamang sa mga sinaunang teksto. Naive sa sandaling iyon, napansin ni James ang hindi pangkaraniwang ekspresyon sa mukha ni Delilah. Napakunot ang noo niya nang mapagtanto ang nangyayari. Paalala ni Jay na nakatayo sa tabi niya. The poison's approaching her brain. You have to release the toxins immediately. It's all over once it reaches her brain. Alam iyon ni James. Iniabot niya ang kanyang mga palad at idiniin ito sa tiyan ni Delilah. Pagkatapos, dahan-dahan niyang idiniin. Sabay angat ng kaunti sa ulo ni Delilah. Tulad ng kidlat, tinamaan niya ang kanyang mga acupuncture point mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa kanyang tiyan. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakakuha na si James ng 12 acupuncture points. Dahil mabilis at tumpak ang kanyang mga kilos, hindi ito masundan ng mga doktor sa pamamagitan lamang ng paningin. Sa pamamagitan ng paghampas sa mga punto ng acupuncture, ang lason sa itaas na kalahati ng katawan ni Delilah ay mabilis na inilihis patungo sa kanyang ibabang kalahati. Kinurot ni James ang mga hita ni Delilah. Dahil makatarungan at makinis ang kanyang mga hita, kitang-kita ng lahat ang maitim, makamandag na dugo sa kanyang mga daluyan ng dugo na pilit na itinuturo patungo sa talampakan ng kanyang mga paa. Kumuha si James ng maliit na massage cup at idiniin ito sa kanyang talampakan. Mabilis na gumalaw ang massage cup at inalis ang maitim na dugo na namumuo sa talampakan niya. Ang mga galaw ni James ay ang ehemplo ng husay. Kahit na ang mga bihasang doktor na nasa larangan ng ilang dekada ay hindi makasunod sa kanyang mga aksyon. Hindi nila naiintindihan kung paano niya nagawa ito.
Sa pamamagitan ng mga diskarte ni James, halos maalis ang mga lason sa katawan ni Delilah. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 570. May bakas pa rin ng lason ang katawan ni Delilah. Si Jonathan naman ay pawis na pawis sa gulat. Ginamit niya ang lahat ng paraan sa kanyang pagtatapon. Gayunpaman, hindi niya mailabas ang mga lason sa katawan ni Lucas. Ang kanyang mga pilak na karayom, paggamot sa acupuncture, at iba pang mga pamamaraan ay naging ganap na hindi epektibo. Lumipas ang 3 minuto, sinubukan niyang tingnan ang kalagayan ni James. Gayunpaman, hinarang ng karamihan ang kanyang paningin. Hindi niya masabi kung ano ang nangyayari doon, at hindi rin siya makapaghihinuha tungkol sa kalagayan ni Delilah. Pagkatapos ng serye ng mga pamamaraan sa pag-detox, tumingin si James kay Delilah na nakahiga sa kama, at nagtanong, "Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Paano ko ito ilalagay?" Nakahiga sa kama, hindi mo ari ni Delilah kung ano ang eksaktong nararamdaman niya. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi niya, "Medyo nahihilo ako. Ang aking katawan ay mainit sa isang sandali at malamig sa susunod, ngunit ito ay hindi komportable." Tanong ni James, "Kaya mo bang tumayo?" "Sa tingin ko." Sinubukan niyang bumangon. Dali-dali siyang tinulungan ni Thea na makatayo. "Tumahimik ka," utos ni James. "Okay." Tumanggaw si Delilah. Sumulyap sa mesa, kinuha ni James ang isang dakot na pilak na karayom at pinagmasdan ang mga ito. Pagkatapos ay tinanggal niya ang dalawa sa kanila. Kumalat ng kaunti, napaatras ng ilang hakbang ang mga doktor. Lumapit sa kanila si Jonathan sa pagitan ng mga tao. Hindi siya makagawa ng panlunas sa lason sa katawan ni Lucas, at hindi rin niya mailabas ang mga lason. Dahil ito ay dumating sa ganito, gusto niyang makita kung ano ang gagawin ni James. Ang mga tao ay gumawa ng espasyo para kay James. "Thea, ikaw din." "Nakuha ko." Kabanata 570. Bumitaw si Thea na nakahawak kay Delilah at napaatras ng ilang hakbang. Ang mga doktor ay bumuo ng isang bilog sa paligid ni Delilah. Ang mga pilak na karayom sa kaliwang kamay ni James ay dahan-daang dumaan sa kanyang kanan. "Glabella." Pinisil ni James ang kanyang pulso, at ang pilak na karayom ay nag-zoom sa hangin. Walang kamali-mali itong ipinasok sa glabella ni Delilah. "Philtrum." Isa pang silver needle ang ibinaton niya. Hindi na natili si James sa iisang lugar. Paulit-ulit siyang nagpalit ng posisyon. Hindi nagtagal, lahat ng pilak na karayom ay naipasok sa katawan ni Delilah. Ang 81 karayom ng kasuklam-suklam. Nagulat si Jonathan. Pagkatapos, may suot na nakakatakot na tingin, sinabi niya, "Ikaw ang Black Dragon." "Ano?" "Ang 81 karayom ng kasuklam-suklam." Pagkarinig nito, naghiyawan ang mga tao. "Lolo, ito talaga ang 81 Needles of Abomination." Walang kamali-mali itong pumasok sa lahat ng 81 acupuncture point ni Delilah. Itinuro ni Christine. Siya ay patuloy na nagbibilang habang si James ay naghahadjust ng mga karayom. Muli, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Agad na naging itim ang mga pilak na karayom sa katawan ni Delilah. Tuluyan nang nailabas ang lahat ng lason sa kanyang katawan. Ngumiti si James at lumapit sa kanya. Pagkatapos, marahan niyang inalis ang mga pilak na karayom at binigyan siya ng isang matangkad na ngiti. "Ayos ka na ngayon." "Way." Nakahinga ng maluwag si Delilah. Siya ay buhay. Marahan siyang tinulak ni James. "Maglinis ka na." Tumingin si Delilah kay James nang may paghanga at tumanggo. "Ma'am." Pagkatapos, mabilis siyang umalis sa stage. "Pakiusap, tanggapin mo ako bilang iyong alagad." Daan-daang doktor ang lumuhad sa entablado. Kahit na ang mga kilalang doktor tulad ni Bjorn Truman at Moses ay kasama nila.